dear beloved, Boss Mike, Cervera. Masamang balita. Oo, ha? Naku, buti ito hindi ho nangyari sa pamilyang Diskaya. Itong susunod ho nating tatalakayin, medyo maselan mga kababayan, ha? Patnubay ng inyong mga magulang ang kailangan. Ha? Mga kababayan ko, babala po ito. Patnubay ng inyong mga magulang ay kailangan. Eto na mga kababayan. Nako, galit sa korap mga kababayan. Mga kabahayan ng mga korap official, sinugod. Pasok. Niransak ng mga Indonesian at Nako mga kababayan, pakinggan nyo to. nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Oo. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang Nako. ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Naku, kita nyo, buti na lang Abay, pwede rin palang mangyari sa mga Diskaya to, no? Ay kung sa taga-Indonesia itong mga Diskaya, malamang ganito nangyari. Biruin ninyo yung mga magagarang sasakyan, pinagsisira yung mga gamit, mga kababayan, pinagkukuha ng mamayan sinunog pati bahay, mga kababayan. Grabe. Ang tindi magalit, mga kababayan, ng mga tao doon. Eto na. Narito ang Frontline News Abroad. Nako. Ayan, Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Nako. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntayan ng publiko ang Nako, luxury nako, sayang! Yung, car lover ba kayo? Kasi kung pag car lover kayo, manginayang kayo, tingnan nyo, vintage car, mahal yan. Oo, mga kababayan, kita nyo. Nako. Alam nyo, yung mga kotse na yan, halos dilaan nila yan. Para lang mapakintab. Tapos gaganyan nilang ng taong bayan. Nako, Diyos ko, sakit niyan. Ang sakit-sakit. cars na pag-aari ng politiko. Nako. Pinagpapalo at winasak nila yan. Nako. Habang ang kanyang mga gamit mula Nako. refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag, at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nako, mga kababayan, kanya-kanya ng hakot yung mga taong bayan, paano nga? Ito example lang naman, Hindi ko po kayo inuudyukan. Uulitin ko, What if, sa galit ng taong bayan, sugurin yung bahay ni Diskaya, Mga kababayan ko, what if, sa galit ng taong bayan, sugurin yung bahay ni Diskaya? Napakaraming sasakyan doon, mga kababayan. Yung mga muebles, yung mga display, yung mga estatwa, yung pong mga mamahalin na mga nilagay nila sa kanilang sala, mga kababayan, milyon ang halaga. Di ba? Paano yun? Paano kukunin yun? Kukuhanin ko yung payong ng Rolls Royce. Yun, madaling bitbitin, Kayo ho, mga kababayan, kung sakali lang, na magaya dito sa Thailand itong, magaya sa Thailand, itong kila Diskaya. Ano pong una nyong gagawin, mga kababayan? Ano una nyong kukunin? Nako, mga kababayan, pwede ba wag nyo sirain yung mga sasakyan, eto na, mga kababayan. Nilooban din at tinadtad ng spray paint ang bahay ng Nako. politikong si Uya Kuya. Alaka, binaboy, mga kababayan. Lakihan ko nga. Binaboy nila, mga kababayan. Kuya, nakalagay rito, kuya. Kuya. Kuya, ano yan? Eto na. Kuya. Eto na. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Nako. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Nako, mga kababayan, nagwala yung mga tao. Matindi, no? Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece, Nako. na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Nako. Sa halos isang linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nako, mga kababayan ko. Kuya Koy. Ayun ba yung Kuya Koy? Parang pinaparinggan mo naman Mon Amor si Libayan. Okay sa akin, isang Bentley o kaya isang Chideng. Nako!
Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na raang miyembro ng House of Representatives. Nako! 10 times na mas mataas yan sa minimum wage. Nako! Lumala pa ang protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang isang delivery rider. Nako! Ipinag-utos na ni Indonesian President Prabowo Subianto na tanggalin ang ilang allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. Nako! Pinahigpitan din niya ang paghuli sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, mahigit 3,000 na ang naiulat na naaresto. Nako, ang dami niyang mga kababayan, ano? Kita nyo? Ha? Paano kung yung mga tao, tingin ko hindi naman magpo-protesta para laban kay Pangulo. Ang mga tao magprotesta laban sa mga kurakot, ano? Sa palagay ho ninyo, pwede kaya mangyari ito? Tapos ho, mga kababayan, no? Oo, bahala na kayo. O, di ba? Di ba, no? Mga kababayan, maaari kaya yan mangyari sa atin? Nagtatanong lang ako, ano? Pero alam nyo, no? Wag naman sana, no? Wag naman sana. Kasi masyadong marahas, eh. Oo. Masyadong marahas. Pwede siguro, kunin na lang ho ng gobyerno yung lahat ng mga ari-arian ng mapapatunayang mga senador, congressman, kawani ng gobyerno, mga kontraktor na nakipagsabwatan para ho sana, no? Para mapakinabangan, ano? Hindi yung sinisira nila, eh. Oh, di po ba? Oh, sana, no? Oh, mag-like muna kayo. Oh, ito na. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. Oh. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. Nako. Eto, mga kababayan. Oh, sunod natin to, mga kababayan ko, ha. Kasi ho, mga kababayan, eto na. Eto maraming hindi naniniwala noon na eto daw hong si Lenny tsaka si Sara. Ang nagbulgar ho neto si Trillanes, ha. Abay, magkaibigan daw. Oo, eto ho, mga kababayan ko. Ayan na ho. Oh, inquirer na ho nagsabi, ha. Ngayon, mga kababayan ko, ako ngayon talagang bumibilib kay Trillanes. Ano po? Bakit? Kasi nagkakatotoo yung sinasabi, Ito daw hong si Lenny Robredo at itong si Sara Duterte ay nakitang nag-meeting kasama ang Bicol official. Nako, mga kababayan. With Lenny Robredo, Bicol officials. Lenny Robredo tsaka yung mga opisyalis niya, diyan sa Bicol, mga kababayan, abay nakipagpulong sa isang luka-luka. Hindi ba naalala ni Lenny? Tatanga-tanga rin to, no? Kung sakasakali na, ito'y pinapaboran niya, si Sara, nuknukan na talaga ng tangan ni Lenny. Di ba? PT. Oo, thank you naman. Yan. Okay na. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Abi, totoo na talagang ito. Isa ring lutang, Di ba? Isa ring lutang. Nabalita ko na ho ito sa inyo, mga kababayan. Sabi ko sa inyo noon si Senator Trillanes, binulgar. Nung iba'y ayaw maniwala, Ayaw, di ba maraming mga hindi naniniwala sa ibinulalas, ibinisto ni Trillanes noon. Di ba? Yeah. Parang si Arnold Lopez. Hindi naniniwala. Ayan matindi talaga. Ang lutang netong si Nanay Lenny mo. Kung ito biruin mo makipag-meeting sa isang lutang na kagaya niya. Sara Duterte eyes meeting with Lenny Robredo, Bicol officials. Tingnan yung daming share, galing sa Inquirer. Anong plano ng mga ito? Para pabagsakin si Pangulong Bongbong? Yung ba yun? Para suportahan ni Lenny Robredo si Sara Duterte kapag tumakbong Pangulo to? Mga kababayan? Baka bidding naman. Baka may bidding sila, Oo, eto na, offer ko sa'yo, Lenny, Ganun ba yun? Eto na. Yan ang etyos, sabing ganun,
So ngayon, ano ngayon masasabi nyo rito? Kasi ito kung inyo hong matatandaan, ito pong si Leni Robredo ay talaga namang iniyurakan, binaboy, binastos, winalangya, name it, lahat na. Di po ba? Ginawa po kay Leni Robredo ng tatay nito. Di ba? Yung tatay mismo, yung mga kaalyado mismo, yung mga DDS mismo, sila Roque mismo. Di po ba? Winalangya ito. Yung ba, ang tanong malulunok ba? Di ba? Malulunok bang lahat ng yun ni Leni Robredo? Ngayon, sasabihin nyo, sige nga ho. Ha? Sige nga ho. Nga ho, mga kababayan. Ha? Paliwanag kung ano ang masasabi nyo kapag nilunok ni Leni Robredo yung pong mga sinabi ng dating tatay niya. Sa tingin nyo, mga kababayan, malulunok ba? Paano pag nilunok ni Leni? Ano masasabi nyo doon? Malulunok ba? Lulunukin lahat ni Leni yun? Pagka ganun mga kababayan, pag pumayag ito si Leni na makipag-meeting dito kay Sara Duterte, wala na. Mga kababayan, di ba? Pag nakipag-meeting yan dyan, mga kababayan, wala na. Oo. Ang mangyayari niya mga kababayan, parang pinatunayan niya na silang talagang dalawa ay pareha. Match na match, ngayon, baka naman ang plano, patakbuhin na vice-presidente. Di po ba? Paano yun? Pag pinatakbong vice-presidente, ganito mga kababayan, sasabihin makikipagkita po ako kay Leni Robredo. Binabalak ko po na makipagkita kay Leni Robredo para alukin po siya, mga kababayan, ng posisyon ng pwede kong maging running mate. Ngayon ang tanong, paano na si Aimee? Saan na ngayon? Ang tanong, saan na ngayon si Aimee? Di ba, mga kababayan? Wala na. Wala na si Aimee. Di ba? Wala na. Yan, mga kababayan ko sabi ni Trillanes, mga kababayan, magkaibigan daw sila maaari na ho na nagkikita ho talaga itong mga ito. Di po ba? Maaari na talagang madalas nang nag-uusap, madalas nang nagkikita, madalas nang nagpupulong, at ngayon lang ho lalabas. Dahil inunahan na ho ni Trillanes, mga kababayan, na talagang mag-best friend sila. Kaya eto mga kababayan, sabi ni Sara na parang gusto niya nga raw makausap si Leni Robredo. Matagal naman na nag-uusap yan. Matagal na silang nag-uusap. Ewan ko na. Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, susuportahan nyo ba si Leni kapag tumakbong vice-presidente uli? Mukhang hindi na pwede, no? Baka naman kukunin lang yung kanyang suporta, Dahil nga etong si Sara Duterte, nagbabalak itong tumakbo, mga kababayan. Nagbabalak tumakbo naku, mga kababayan ko, Di ba? Uy, nako. Para sa akin, karapatan naman nilang dalawa yon. Karapatan naman ng bawat sino kung sino yung gusto nila, di ba? Kaya lang mga kababayan, tulad ng tanong ko kanina, sasang-ayunan ba ni Leni si Sara na yung ama niya yung bumaboy ng walang ya, sumira sa kanya? Yun po yun, ang iiwan ko sa inyo.
So mga kababayan, hanggang dito na lang. Nako, ang haba na ng oras natin at magkita-kita po tayo mamaya. Ano? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.